Nagbabalik nga naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga makakawala itong si Kuting ng Norte at Tambalslos at Lisa Tanas dahil talagang ang mag-uumpisa na ang COP-DICTAT. Dito nga natin mapapansin na talagang sawang-sawa na nga ang taong bayan sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte. Dahil nga hindi niya na ginagampanan ang kanyang tungkulin ay talagang dapat na siyang maalis dahil ito ang kagustuhan ng maraming netizen. Dahil nga sa patuloy niyang paninilbihan nga raw ay marami na itong nagastos na pera ngunit wala itong maipakita ni isang ebidensya na marami siyang nagawa at maraming nagastos na pera dahil kung titignan at pag-aaralan natin wala pang nangyayari sa bansang Pilipinas sa pamumuno ni Kuting ng Norte, ngunit naging talamak naman ang mga krimen at mga pulboronic user sa bansang Pilipinas. Kaya naman maraming netizen ang nanggagalaiti sa galit kay Kuting ng Norte at gusto na itong sipain palabas sa palasyo. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May alam ako sa'yo, magkano kaya? Mamaya na yung alam ko sa'yo. Alright, so ngayon, okay. Ang pinapalabas nila ngayon na mayroong pagbabanta kay Kuting. Alright. So, parang gusto ba nilang, ano ba ang pakiramdam ninyo? Gusto nilang takutin yung taong bayan? Ano ba kayo, natutuwa ba kayo na magkakaroon ng ganitong mga klaseng banta? Ano sa tingin nyo? Mag-comment kayo dyan, babasahin ko. Then like 10 hours after, naglabas sila ng kanilang panibagong statement na binabawi nila na wala daw kudeta na niluluto. Alright? So wala daw attempt na niluluto. At sinabi ni Anyo at ni Browner o ni Bronner, si Brownie na lang kasi parang maganda pakinggan yung totoy, 'di ba? Tinutotoy mo ang Brownie. Anyway, sabi ni Anyo, misquoted lang daw yung lumabas sa balita. And misquoted. At sabi naman ni Romeo Bronner ng AFP, okay? Ng chief ng AFP ay out of context. Okay? So parang out of context, iba yung ibinalita ng mga media o iba ang naintindihan ng nakarinig. That's impossible, right? Unang-una, mismo sinabi niya, for sure nanood yun na sinasabi niya na mayroong pagbabanta. Diba? Some of them are former officers of AFP at nakausap ko yung iba. Sabi niya, nakausap niya. Diba? Binasa natin kanina. Kaya nga sabi niya, kinausap niya, sir, you have the right to do that because we are in democracy. But sabi niya, please do not involve active personnel. Tapos sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Alright? Ngayon, ang sabi ni Anyo dyan ay, again, misquoted. Sabi ni Anyo, General Anyo, maaring hindi nauunawaan ng gusto ng ilan ang ibig sabihin ni AFP chief. Kasi ba naman di kayo promotor ng fake news? Diba? Hindi nyo ba naririnig yung sarili mo? Hindi nyo ba naririnig, General Anyo, yung sinabi ng kabaro mo? Balikan mo yung kanyang speech para hindi kayo nagpapakalat ng fake news. Diba? Ang gobyerno, mayroong mga kaletsihan na, yun, mayroon silang nilaunch na maging mapanuri daw ang mga Pilipino. Pero kayo mismo, sinusuri namin, huling-huli, and malinaw pa sa sikat ng araw, na kayo yung mga sinungaling. May voice, may vocalization, di ba? Parang kanta, may voice. Okay, tignan natin. Okay, tignan natin, parinig natin. Okay? Ang sinabi mismo ni Bronner. Right? Tignan natin sinabi ni Bronner, okay? Ito. Tignan natin, ha? Ito. Dali. I-rewind ko lang saglit. Okay. So, officers of the armed forces of the Philippines. At nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila,
Sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please do not involve the active personnel of the armed forces. Habang na tayo sa ating bansa, let's give our country a chance to move forward to progress. Ayan, mga palangga. O di ba, sinabi niya mismo, tapos after 10 hours, sasabihin niyo out of context. At sasabihin niyo hindi naintindihan ng nakarinig. At hindi tama yung, ang dating ay hindi tama yung pagbalita ng mga reporters. Unang mga media. So, kaya dapat talaga matanggal kayo lahat eh. Actually. Di ba? May mga kadahilanan kung bakit matanggal kayong lahat. Okay. Ngayon, puntahan muna natin itong si Bronner. Okay, sabi mo, Mr. General Bronner, na maawa tayo sa ating bansa. Maawa tayo. Okay, kung totoo ito, let's say, for the heck, kung totoo na mayroong nagpaplano na bubuhatin na si Kuting, ako, peacefully, it's okay. Di ba? Peacefully is fine. Wag lang yung madugo kasi maraming madadamay, kawawa naman mga inosente. Sabi niya, maawa tayo sa ating bansa. Kung ito ay totoo, maari, dahil yun ang una mong pinalabas na mayroon naman talagang co-attempt. Hindi dapat nga pinangalanan mo right there and then kung talagang, true ka sa iyong mga pinagnangata doon. So maawa ka sa ating bansa, sabi ni Bronner. Maawa tayo pala sa ating bansa, talking to the men in uniform. So kung meron talagang nag-aaklas, I think isa sa reason kaya gagawin nila kasi naaawa sila sa bansa. Bakit sila naaawa? Dahil sa ginagawa ni Kuting at ni Liza. At alam mo mismo, General Bronner, na ikaw ay sobrang sip-sip kay Liza Ahas Araneta Smugs. Kasi may negosyo ka rin sa AFP. Di ba? At ayon sa ating napag-alamang mga ahas na gumagapang dyan sa AFP mismo, okay, kasabwat mo si Ashgard. Yung pinakita natin na si Ashgard, mga palangga, siya yung intel firm na binabayaran ni Liza Ahas Araneta Smugs na manggipit ng not only Maharlika, di ba? Kung nakafollow kayo sa akin, si Ashgard, intel firm, ay yan ang kasabwat ni Liza Smugs na mag-wiretap, mag-hack sa mga government sites. Diba? Na-report na natin yan. So kung totoong meron, edi kung tingnan natin sa sinasabi mo, Mr. General Bronner, maawa tayo sa ating bansa. So may reason kung bakit sila gustong mag-alsa. Right? Tapos sabi mo pa, let's give our country the chance to move forward to progress. Yun ang magiging dahilan kung bakit merong quote-unquote na sinasabi mo na may mga gustong sa iyong first statement na merong gustong mag-attempt. Di ba? Kung gusto nila na magkaroon ng tsansa ang taong bayan, di ba? Para mag-move forward from the bad governance of Liza Araneta Ahas Smugs na kasabwat mo rin at sobrang kiss-ass ka o maybe kiss-kipay ka sa kanya. Alam naman yan ng mga kabaro mo. Gusto mo bang tarantahin ang taong bayan? Kaya on your first statement, sinasabi mong may nag-aaklas or something. Ayaw namin na magkagulo, ayaw namin ng madugo. Okay? Ang gusto namin tahimik. Dahil kung gusto namin ng madugong kaguluhan sa Pilipinas, di sana sinakyan na namin yung mga pakulo nyo dyan. Kayo dyan, lalo na si Kuting, na tayo ay mag-alsa sa China. Sana sinakyan na namin yung pahayag ni Senator J.B. Ejercito na huwag makapili. Pero kayo yung mga makapili eh. Mga palangga, sila yung mga makapili. Tapos, okay, sabi pa ni Bronner, AFP, chief na manatiling professional daw at proteksyonan ang bayan. Wow! Buha ka nang inan yung lahat. Manatili na proteksyonan, maging manatiling professional. Yung pakikisabwatan ni Liza sa smugglers at ni Kuting, hindi pakikipagsabuatan, business partner. Professional ba yan? Sindikato yan, mafia yan ah. Ikaw na dyan, ikaw ang alam mo rin. Well, kasi nakikinabang ka rin, no? Magkano ba kitaan dyan sa negosyo nyo ngayon? Sa pakikipagsabuatan kay Ashgard? Diba? Kumusta na yung extraction ninyo sa Turkey?
Alam mo rin yung extraction sa Turkey, yung pinag-usapan natin, di ba? Di ba kayo-kayo nag-uusap? Si Bianca Zobel, ikaw, si Ashgard, na i-hold muna. Di ba? Ang transaksyon, pag-change ng mga tao dyan sa ISAF. Ano nangyari dyan? Alam na alam mo yan. So kung meron man, kung totoo man sinasabi nyo, well, sa ibinawi nyo na wala namang data na out of context or misquoted, doon pa lang sinungaling na kayo. Gumastos pa ang gobyerno ng maging mapanuri, fight against fake news. Pero kayo ang numero unong fake news. Kaya kung ako tatanungin ninyo, kung merong social, what do you call it? Coup. Ibig sabihin, yung mga taong bayan, yung uncoordinated, uncoordinated attempt, peaceful attempt para buhatin si Kuting palabas dahil binababoy niya ang taong bayan, then let's support that. Diba? Kung yun ay, kumbaga kung yun ay, what do you call it? Speak up day, peaceful negotiation, yung kakausapin lang si Kuting na tumigil na kayo dahil inuubos na yung pera ng bayan. Ngayon, General Bronner, kitang-kita na nagsisinungaling kayo. Alright? Nagsisinungaling kayo kasi alam nyo mismo sa sarili ninyo na yung mga junior officers, yung mga mas mababa sa inyo, ay punong-puno na ng pighati sa ginagawa ng leadership ni Kuting ng Norte. Ano ba yung reason, mga kababayan, kung bakit mayroong mga ganitong klaseng pag-aalsa ng isang, not only yung mga nasa military, but syempre yung mga tao. Kasi yung mga pag-aalsa na yan, yung mga attempt na yan, yun ay mula sa pighati ng taong bayan because of the bad governance. Ano yung bad governance? Yung mga tulad ng ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. at lahat ng mga alipores niya na economic sabotage. Papasok na naman tayo ngayon kay Michael Ma sa smugglers and hoarders. That is economic sabotage, mga palangga. Sinong naapektuhan dito? Di ba taong bayan? Not only yung regular na tao na walang connection sa gobyerno, kundi pati ang mga military, mga men in uniform. Ito'y punong-puno sila ng pighati sa ginagawa ng jutang gini ng Kuting na ito dahil alam nyo lahat kayong mga ginayupak na si Lisa ang presidente. Hindi si Marcos Jr. Dahil si Marcos Jr. ayun abala ng 2:00 ng madaling araw sa Malacanang kasama yung 6 friends niya. Okay? Naghahanap sila ng madilim na kwarto at 2 a.m. Okay? At nagsisesyon ng pulburon kaya nakakita daw ng multo. Nag-hallucinate ang mga buwakan ng jeans. Imagine yung presidente, okay? Chief of Staff, okay? Chief Bronner. Okay? Kaya ganito yung sentimiento. Kung meron man, kasi yun yung una mong palabas, sakyan natin. Sakyan natin yung una mong sinabi na meron talagang attempt na pababain si Kuting. So, maiintindihan mo sila kasi saan ka nakakita ng presidente ng 2:00 ng madaling araw, imbis na matulog at hindi mapuyat para kinabukasan, hindi siya nagiging gumaganon sa speech na bangag-bangag, di ba? Mamaya 2:00 ng madaling araw, pulburon sa Malacanang, tapos kakanta-kanta, let it be, gaganon-ganon kasama yung mga kaibigan niya, di ba? 2:00 ng madaling araw, binabantayan niyo ba, PSG? Anong ginagawa ninyo dyan? Well, you know what? Siguro for the first, maybe sa first time ng history ng Pilipinas, meron na bang successful coup attempt? Well, yung revolusyon na sinasabi ng 1986, mga palangga. Okay? Pwede rin tayo siguro matulad sa saan ba yun? Sa Niger. Di ba? Yung kanilang presidente doon, si Mohamed Bazoum. Anong ginawa sa kanya? Nagkaroon ng coup attempts, di ba? At ang kanilang presidential guard ang nag-take over. Okay? Tiani yata yun, si Abdurrahman Tiani, di ba? Yung PSG. Naging successful yung kanilang military junta. But anyway,
Ako naman, kung para sa kabutihan ng bayan, good luck. 'Di ba? So ngayon, mga palangga, ito lang kasi yan. Bakit sakyan natin? Sakyan natin si Bronner sa una nilang palabas na may mga active also and yung mga hindi active members o maybe yung iba mga retired na. So mayroon ba silang reason para mag-organize, okay, ng ganitong klasing attempt para ligwakin si Kuting? Sagot, of course meron. Number one, okay, yun na lang. Ang panloloko ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa sa 110 million Filipinos, more than pa, nung nakipagsabwatan si Lisa Ahas Araneta Smug sa Smartmatic. Doon tayo ikot-ikot kasi the reason why may mga grupo or ang mga taong bayan gusto nang palitan si Kuting. Gusto na siyang paalisin dyan dahil sa mga kadahilanan. Tulad yung pulburon. Balikan natin ang pulburon para maintindihan ng ating mga mga first time lang nakilala yung pagmumukha ko. Okay ha, balikan natin ang pulburon para nagkakaintindihan tayo. Medyo cool na cool ang alindog ko ngayon. Right? General Bronner, kung pagbabasihan natin ang sinabi mong salitang maawa tayo sa ating bansa, let's give our country the chance to move forward. Maawa tayo sa bansa sounds patriotic. But you as chief, alam mo rin na si Sayarot, okay? Pakita natin si Sayarot. Yang exporter ng pulburon na si Sayarot, ayan, nakita mo yan, isinama yan ng amo mong si Kuting, si Lisa at si Tambaloslos sa New York. Okay? Sinama siya. Sino ba yung si Sayarot na yan? Siya lang naman ay nahulihan ng multi-million na pagawaan, okay, ng pulburon sa Alabang. Okay? Ngayon, mga palangga, ano pang ang ginawa niyan? Non-bailable yan, General Bronner. Pero bakit hinayaan ninyong, okay, yung taong yan ay makalabas kahit non-bailable? We talk about, sabi mo, maawa tayo sa ating bansa, kami dito naaawa. So balikan na una, nilista ko to para hindi ko magkamali. Droga. Pinakawalan ng gobyernong hinayupak ang taong yan sa kabila ng pagkasangkot niyang taong yan at ng kanyang mga grupo na nag-i-export sa Australia at sa iba pang bansa. Nasa kote yan ng Australian Federal Police. Nasa article yan. Ilang beses ko na yan finlash sa aking vlog. Halos almost everyday yata. Diba? O ayan, let's talk about that. Ano ba ang naidudulot ng droga, Mr. Bronner? Ikaw ang head dyan. Gumaganda ba ang kutis ng mga nagpupulburon? Hindi eh. Ngumingiwi. Tignan mo si Kuting. Tignan niyo mo yung kanyang bagong DA. Kaklase na yan sa pulburon. Oh, si Kiko Coke. Kaklase niya sa pulburon yan. Ayon sa ating puting ahas niya. Baka itong puting ahas ko kaklase din. Baka klase niya itong mga to kaya alam eh. Anyway, so yan, sabi mo maawa tayo sa ating bayan. Ano pa? Ito kasi napaka-importante. Kahit na sa mga nakafollow sa akin, kahit paulit-ulit tayo palangga, but dapat hindi natin nakakalimutan kasi we're talking about the future of the inang bayan. Okay, balikan natin to. Okay, ito. Ito, inarbor ni Lisa. Ayan. Si Chandiramani, Filipino-Indian na nahulihan ng pangpa, Jarbog. Alright, o nakita nyo yan. Ano ang nangyari dyan, Mr. Bronner, sa taong yan? Again, non-bailable ang case, pero inarbor ng PCSO General Manager, Mel Robles. Inarbor, sinabing malakas siya kay Lisa, palabasin yan. Non-bailable yan, pinalabas niyo mga hinayupak kayo. Then, sabihin nyo, maawa kayo sa ating bansa. Eh kung magpahasik ng lagim yan anytime, any moment, kawawan naman yung mga inosente. Then you talk about what? Moving forward para sa progreso ng Pilipinas. Julul. Okay. Next. Nasabi ko na to kanina.
economic sabotage. Let's talk about economic sabotage. Ito. Sinabi ni Kuting nung January na hoarding, I wish na nandito pa yung video pero wala na dito kasi puno na. Sinalala nung sinabi ni Kuting na hoarding is okay. It's part of the business. Part ng negosyo. Verbatim yan palangga. Sinabi niya yan ni Marcos Jr. nung inimbita niya nung I think January, sometime in January na andun pa nga si baby girl, si Sastrogando, isa sa mga interviewer doon. So anyway, na sinasabi niya yon na ang hoarding is ganito, ganyan, it's okay. It's part of the business. Kasi yung pala, General Bronner, ito pala si Jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, so, yan pala mga palangga ay kasabwat nila. At, paano hindi mag-alsa kung meron mang mag-aalsa? Paano hindi mag-uorganisa para sipain si Kuting kung mismo itinago uli natin? Kung mahal nyo bansa, I'm not calling only not Bronner. Lahat kayo anyo, lahat kayong mga traidor sa bayan, mga taksil, lahat ng taksil. In-appoint Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Ayan. Alright, diba? Special Envoy to China. Isinikreto sa taong bayan. Walang terms of reference, walang dokumento, pero alam mo yon, pangloloko sa bayan yan. May reason kung meron talagang totoong may organization o may mga group of armies o whoever they are na mag-aalsa sila. Maraming dahilan. See, hindi lang yan. Itong kasama nila. Okay? 3 envoys. Okay? Yung mga sangkot yan, mga bata ni Lisa Ahas Araneta Smugs yan. Alam nyo yan. Yung tatlong tatlong itlog, okay? Tatlong special smugs. Alright? Michael Ma, Maynard Ngo, Benito Techico. Ayan. Pero yung dalawa, in-announce nila yan, in-announce ni Kuting, may picture. Pero si Michael Ma lang ay walang hindi ipinakita sa media. So again, Mr. Bronner, if we talk about maawa tayo sa ating bansa, the reason why, kung meron mang mag-aaklas o magkaroon ng military junta, whatever, maraming dahilan, ang daming dahilan. Kasi naaawa sila sa bansa dahil sinasabotahin nila ang ating ekonomiya. Pag sinabotahin nila ang ekonomiya, sino magsasakripisyo? Yung kami lang. Kami lang na walang koneksyon o pagnanakaw sa gobyerno. Pero kayo hindi kayo maapektuhan. Kasi kumakamkam kayo ng limpak-limpak na salapi. May business ka nga with Ashgard, right? Kumusta naman ang negosyo nila Liza? Huwag na magsinungaling. Mga giatay kayo. Okay. Reason. Ito yung binabanggit ko yung mga dahilan kung bakit may mga taong gustong organisa kung meron man. But ako, I'm always for the Speak Up Day. Ang gusto ko lang, na nanawagan nga tayo sa Men in Uniform, sa inyong mga palangga, na nakikita ninyo na ang boss ninyo, ang chief ninyo, ang chief executive ninyo, ay hindi si Kuting ng Norte, kundi si Lisa Ahas Araneta Smugs. At yan ay pambubudol, pambababoy sa konstitusyon, pambababoy sa Pilipino, pagnanakaw sa posisyon, maliban sa ninakaw na nga from Smartmatic, to Kuting, to Marcos Jr., dinanakawin ng asawa niya. Di ba? Double pagnanakaw. Di ba? So yan ang issue dito. Okay? Let's talk about Maharlika Fund. Maawa tayo sa ating bansa. Let's give the country the chance to move forward. Look at that Maharlika Investment Fund. Pinagyabang na ni Kuting doon sa Saudi. Di ba pumunta sa Saudi? Mukhang tangambua ka ng ina. Pinagyabang. Tapos yung pala, hinold, okay? Sa bisa ng memorandum ni Bersamin noong October 12, tapos October 18 at I think nagsalita si Kuting na, ay, nagulat nga ako eh. Nabasa ko sa
paper sa newspaper. 'Di ba nabasa ko sa balita, Oh, sa pahayagan, ganun-ganun na kinancel na hinold pala. Hindi lutang yung presidente ng Pilipinas. Kasi hindi siya presidente. Inilabas na executive secretary niyang si Bersamin noong October 12 ang memorandum. Google nyo na lang yung mga hindi nakaalam niyan. Di ba? Then, October 18, bago siya pumunta ng Saudi, I think that was the date, di ba? Yung departure date niya. Bago siya pumunta ng Saudi, nagdadakdak siya na, uy, nabasa ko lang sa pahayagan, kinancel na pala, inano na pala muna, hinold na pala muna yung Maharlika Investment Fund. Kasi dahil marami mga i-review yung IRR, di ba? So, nakita niya yung gaano kasi nga hindi nga gumagana ang utak ni Kuting para sa paglingkod ng bayan. Dahil ang gumagana na utak para sa paghut-hut o pagkamkam ng pera ng bayan, kundi ang kanyang asawang ahas. At ang mga kasabwat ni Lisa, ito yung mga pinapakita ko, ito yung mga sindikato sa loob ng Malacanang, ito yung mga mafia. Kaya di ba sabi ko sa inyo, si Kuting nanghihina niya, hindi kayang arukin ni Bongbong Marcos Jr. aka Kuting ang problema ng bayan. Kasi tamad siya at mapagpanggap na matapang. Sinabi mismo yan ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, sa pelikulang Made in Malacanang. Ulit-ulitin ko na nagsuot si Kuting nitong, nung time na 1986, nung bata pa siya, artistang flap naman, na siya ay nagsuot ng military outfit para sabihin na siya ay matapang. Pero ang totoo, sinasampal-sampalan ng kanyang asawa. Di ba? Ni Lisa Smugs. O, balik natin. I think, naalala niyo yung kay Sayarot? Ito to. Yung na yan, picture na yan sa New York yan. Nung time na sa aeroplano sila, hinawakan ni Lisa yung betlog ni Kuting, ginanon at binoljak. Diba? Sinampal siya, kaya naka-shade siya. I wish, wala ba akong picture nun? Wala eh. But anyway, wala dito. Alam nyo na yun. So, yung pala, duwag siya. Ano yung reason bakit binoljak ni Lisa si Bongbong Marcos? That was September 17 of 2022 kung gumagana ang ko ngayon, ang mga memories ko ng bonggang-bongga kasi madaling araw na. Right? That was September 17 nang nalaman ni Lisa na sinainan ni Marcos Jr. ang appointment ni appointment ni Attorney Vic Rodriguez, former executive secretary na ginawa niyang chief of staff, diba? Binoljak siya ni Lisa Smugs. Yan ang kwento niyan, Bronner, at alam niyo yan. Right? So yan yung mga reason kung bakit may mga taong na sinasabi niyo na nag-organize. Again, peace and security. Nakadalawang na si Kuting, nakadalawang state of nothing achieved. Tinutukan niya ba ang state of the nation? Okay? So natutukan ba ni Kuting yung yung issue sa droga? Hindi, di ba?